Marami po ang nagtanong, Kuya Dudong, ano ba ang sukat sa iyong mother pig na babuyan? So, hindi ko tinapon kasi nga ako guys ay kahit mahirap lang si Dodong, kahit mahirap tayo ng tao, yung distansya pala ating ipakita sa mga viewers from floor hanggang sa drinker. Mga farmers, magandang araw po sa ating lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Anumang oras kayo dyan ngayon nanonood sa aking video na ito. Sa aking update ngayon guys, sa aking poor piggery, sa akin pong mga baboy inahin, yung dalawang inahin ko po, akin pong ibabahagi sa inyo yung ginawa kong update na tungkol po sa kainan ng aking mga biik kung sakaling papalarin ako or kung sakaling biyaan ako ng Diyos ng mga biik. So yan guys, akin pong i-share sa inyo yan maya-maya ang sukat niyan, ang lalim niyan, maging sa gitna, kung anong mga ginawa kong mounting changes, maging dito guys sa kanilang extra room. No? Ginawan ko rin po kasi ng pasungan. So bago tayo magpapatuloy, payagan nyo po muna akong isingit ko ang pagbigay ng feed sa inahin dahil maingay sila. Ano? Asan na yung ating King's Veta Plus Animal Feed Supplement? Pag magsalita kasi ako na maingay ang baboy guys, hindi po maganda, maingay. Yan. Tabi ko muna ang King's Veta Plus Animal Feed Supplement. Pati na rin guys, ang trapal pala aking isasama ha. Yun mga bagong trapal na ginawa ko, pangharang sa ulan, pangharang sa ambi, panahon ng bagyo ha. Kung taglamig. Honestly mga ka-farmers, akin na rin pong napaliguan yung aking dalawang baboy inahin. Samantala ang mga fatteners ay hindi ko na po nahabol na paliguan. Dahil nga sa rason na ako ay naipit ako sa oras ngayon. Yan, with feeding tayo sa ating baboy inahin. Isama ko na rin po ang update sa mga araw na nagbubuntis ang aking dalawang F1 na baboy inahin na pinagkaloob sa akin ng may kapal. Yan. Diki, oh, sayang. Yan. Bibigyan ko lang po ng guys, feeds. Orong ka Diki. Kailangan patahimikin muna si Mother Pig kasi ang ingay nila. Ang lalakas pa ng boses. Yan. Dito guys talagang lang, diskarte lang talaga ang aking ginagawa dito sa mounting changes sa aking mga baboy. Okay, meron akong hinanda mga ka-farmers na agenda. No, listahan ko po para hindi ko po makakalimutan or makaligtaan yung mga ginawa kong agenda, no. So una, meron akong sinulat na table. Number 2, steel matting. Number 3, pasungan or kainan sa mga baktin or idik, no, mga biik, no. Dito guys sa aking area ni Mother Pig. Sumunod po yung drinker, ito. Partition sa gitna, ito. Yan. Trapal, yun. Sanahan. Yellow ear tag na inahin, no? Tapos ang number 8, red ear tag, yun. Sukat sa area nila. Ayan. Halika. Uunahin natin yung chinilas pagpapalit. Change my slipper. So number 1 ay table. Ito guys, ito. Yan. Kung inyo pong naalala, dati to, dito no. Yan, dito po ito nakalagay dati. Ginawa ko itong nilipat siya dito dahil akin pong iniba ang disenyo. Nilagyan ko po ng tubo, pangalawa steel matting. So bumili ako ng steel matting, yung manipis lang, tag 600 plus ang isang pad, no. Yan, 8x4 yata ang sukat ng isang steel matting. So ito ay payat na steel matting, yung manipis lang. Meron kasi makapal nito, yung mataba. Yung steel matting, ganito lang, saktuhan lang guys, makalakad ako o maghahakba ako, no? Saktuhan lang ganun. Yan, hindi po ding sobrang baba dahil baka sakaling malalaki yung mga biik nila sa aking dalawang F1 sow.
Pag sakali kasing malalakihan ang mga biik, pag dito lang ang steel matting, yes, tama, hindi ako mahirapan maghakbang. Pero para sa mga biik, pwede nilang talunin, makalabas sila. Kaya ganito ang distance shot. Taga-tuhod yata no? O lampas konti tuhod. Ayan. Sumunod. Hawakan ko to. Pasungan sa baktin. Kainan daw sa mga biik. Okay? Guys, meron akong ano guys, oh. Ito guys. Oh, tip measure. Yung metrohan tawag sa amin dito. So, ang pasungan sa mga baktin, atong sukatin. Sukatin natin. Mula dyan, may mga nagtanong kasi anong sukat sa aking babuyan. Yan. So, ito ay 9 feet mula doon. 10 feet. Yan. So, ang haba ay 10 feet. Tapos guys, ito disclaimer lang ha mga ka-farmers. Disclaimer lang po. Ang desisyon na ito, yung pang pure style, pang pinubre na style is ako lang gumagawa ha. Yan. Atin pong sukatin. Ito po ay mabot lang siya ng ano, 5 inches, no? 5 inches mula dito hanggang dito. Yung paibaba sa may round corner. Yan, medyo nakaslant siya. Mga ka-farmers yan, beginners. Ito lang ang style ko talaga. Medyo nakaslant, hindi masyadong na round corner, pero hindi na magkatago ang feeds dyan pag kumain yung biik. Yan. Tapos yung lalim guys, ano lang to? Saktuhan lang. Mga 2 inches lang, oh. Okay na yan sa ano, sa booster feeds. Okay na to para sa akin. Kasi dry feeding naman eh. No? And then, ito pa mga ka-farmers. Halika, pakita natin sa camera. Focus mo. Guys, pasensya na ha. Hindi ko masyadong na flush ang mga buhangin. Meron po itong, anong tawag dito? Drainage. No? Nilagyan ko ng drainage. Dito ka. Ito ang bilog. Meron yang PVC na blue. Yung size 1/2 na PVC na blue. No? Kailangan kasi dito area, mababa. Doon sa taas is mataas. So, dulhog ang tubig mula doon papunta dito. Yan. Bago ko makalimutan pala yung camera, wag mo masyadong likutin ha. Kasi kawawa yung mga viewers natin na naduduling. So dito, okay na tayo mga ka-farmers sa area ni Mother Pig ko na F1 din na pula ang kanyang AirTag. Lipat tayo sa isang division para kay Mother Pig na yellow AirTag. Alaga, mga ka-farmers, si Dodong Villaran po, ako po ay masaya po akong ibahagi sa inyo ang disenyo sa akin pong ginawang simple way. Simpleng paraan lang. Wala po akong choice, no? I don't have any choice. Pasensya na kung nag-English tayo paminsan-minsan kasi meron tayong mga viewers na foreigners dyan. Kailangan po ng munting English. Gusto nga nila lahat English, pero hindi naman tayo matalino sa English, kaya paminsan-minsan lang mga ka-farmers ha. So ito, ang unang ginawa ko, sa akin pong na-share sa inyo noon, extra kwarto para sa mga biik nito, ni inahin na to. Ang problema ko, wala po talaga akong extra space. Dito sana guys, dito po sana ako gagawa ng kainan. From here, mula dito, diretso dito. Kaso iniisip ko, parang awkward. Kasi dito ang kwarto, kung may pasungan dito or kainan, awkward sa paningin natin. Tsaka hassle sa mga biik. No? Kaya ang ginawa ko, in short, ito po ang ginawa kong way, paraan. Yan, ito po ay talagang sistema ko ito. Yung palang halika pakita natin. Yung banda dito, naglagay ako ng 2 lipak. No? Ano ba sa inyo mga ka-farmers, sa mga Tagalog dyan, ang tawag sa lipak? Kawayan ba? Yung 2 ganito. Example ganito. Dito sa likuran, pinasok ko sa labas ng steel matting. Pero nasala siya o nakasandal siya sa kawayan na pusti. 2 piraso, 1, 2. Tsaka ko nilagyan ng simento. Para-paraan lang po talaga mga ka-farmers dyan ang ginawa ko. Kasi pag hindi ko siya lagyan sa 2 lipak na kawayan, pag sakaling kumain yung mga biik ng dry feeds,
uungarin nila yan mula dito, papunta doon, matatapon yung feeds. Yan ang point ko kung bakit ako naglagay ng kawayan. Then after that, nilagyan ko ng simento. No? Ito, kung lang talaga para paraan. Then, paikot. Ayan, ganyan. Ganun din dito. Yung kawayan kasi mga ka-farmers, meron kasing liki. May awang. Kaya nilagyan ko ng simento. Medyo makapal din to. Yan. Pero, ito ang good news. Oh. May drainage siyempre. Hindi ho nawawala ang drainage. Kasi mababa dito ang area, mataas dito. Pag sakaling maglinis ako, di-drain ang tubig. Dadaloy. Dito rin, meron din, oh. Yan, oh. May buho o butas. Yan. Importante yan, mga ka-farmers, beginners. Ang drainage sa kainan. So, lipat tayo sa pasungan. Okay na. Pig drinker. Hoy, mga ka-farmers. Meron po akong ano. Ito, guys, oh. Pakita mo ang drinker natin. Ito po, mga ka-farmers. Kung inyo pong naalala, ako po ay talagang resourceful talaga ako sa mga ganitong paraan. Simple lang. No? Dalawang pig drinker. Ito po yung nabili ko sa Handyman sa Robinson San Jose. Maganda, guys. Oh, malakas. Oh. Yan. Ito rin. So, dito ko pinagpasyahan na ilagay ang pig drinker. Kasi po, ang advantage, malapit po sa akin maglagay ng tubig. Pag doon kasi halimbawa ang pig drinker, ang bala ko kasi mga ka-farmers, dito banda, oh. Yan. Dito banda sana. Dito ang, assuming halimbawa, dito ang container na blue. Tapos dito ang drinker. Left, right. Pag ganun. Ang problema, mga ka-farmers, beginners, tandaan niyo ito. Kung ang pig drinker ay malapit po sa butas ng agian or daanan ng dumi ng baboy. Tapos, tagos doon sa akin pong, pakita mo, yung septic tank natin. Yan. Okay? So, ang disadvantage po, mga ka-farmers, beginners, pag sakaling makaligtaan natin na hindi natin malinis yung pig drinker mismo, no? Nag-spray ako halimbawa, may dumikit na dumi. Tapos, uminom yung baboy, yung biik. Baka magkasakit ang biik kasi dirty nga, no? Kaya doon ako nagpasya na dito ilagay. Yan. Ito po ang remembrance ko na blue container nung ako po ay nandoon ang aking babuyan. Doon, ang mga old days ko sa pag-start ko ng fattening doon. So, hindi ko tinapon kasi nga ako, guys, ay kahit mahirap lang si Dodong, kahit mahirap tayo ng tao, medyo may ugali akong pagiging masinop sa mga gamit. Tulad niyan, base sa aking naranasan ngayon, I told myself before na hindi ko itapon yung container na blue kasi nga, someday baka kailangan ko. At nagamit ko talaga sa ngayon. Yan. Okay? Ito na. Talagang di alambre lang to. Pakita tayo ka. Lapit mong camera. Please. Di tali lang system. Yung distansya pala ating ipakita sa mga viewers. From floor hanggang sa drinker. 6 inches. 6 inches to 6.5 inches. So, good for biik talaga, no? Then, pwede pa ito ma-adjust pataas pag sakaling lumaki-laki na ang mga biik ko. So nasabi ko nga baka malalakihan tong mga lahi sa biik ko, no? Kasi nga ito pakita natin. Kasi nga ito F1 tapos durok na brown ang ginamit natin, baka matangkad yung lahi kaya kailangan natin tong i-adjust. Adjustable to, guys, pwedeng mahila pataas. Samantala ito F1 din. Then ginamitan natin ng barakong landrace. Ayan. Pwede tayong kumapas baboy kasi nagka-hand nagka-hand gloves, no? Okay, sumunod. Pasensya na kayo sa akin, mga ka-farmers, medyo may pagkatabian tayo daldal. Sumunod ang partition. Ayan. Partition. Hoy, guys, hindi po natin ito na welding, ha? Hindi ko na pina-welding to kasi masyado nang apiki sa oras. Pero ganun pa man, alambre lang, guys, Mahigpit to, guys. Mahigpit to. Pero matibay to, guys, Dati kasi nung kawayan, ito yun, mga ka-farmers. Yan. Dati kasi ang kawayan mula dito, papunta lang dito. Saan ba yan? Dito. So, ang height from here hanggang dito,
Pag ang mga biik ko ay mga 25 days or 1 month na, nakakatayo sila, pwede nilang malakad, malampas or makalipat sila sa height na galing dito lang o mula dito. I mean from here hanggang dito, pwede silang makalipat sa kabilaan. Kaya tinaasan ko. 2 feet pala to guys. 2 feet. Mula sa heg papunta dito, 2 feet ha. Tapos size na 1/2 tubo, bakal. Yan. Pero itong mga poste na nakapatayo, dinukdok ko sa martilyo to guys. Talagang binaon ko sa martilyo. Matibay na to, no? Kailangan para sa mga biik na hindi magkaka problema sa mga inahin someday, baka sakaling mga gat yung mga inahin sa ibang biik. Tapos trapal. Ayun. Ito na ang panahon para ipakita natin ha. Oras na. Beginners. Meron pong tali ito ha. Ito. Ating baklasin o tanggalin ang tali. Yan. Dito, merong pulley. No? Ito guys, oh. Tararan! Yan. So, ito po ang simpleng paraan. Although, mali ito ang tali ho guys, kasi dapat ang tali sa likod. Pero sinadya ko na sa harap ko nilagay ang pulley. Tsaka yung, yung tali, dapat sa likod to Kasi mas panatag ako, mas komportable si Dodong magpulupot sa sako pag niligpit ko. Yan, baba natin. Pag panahon ng bagyo, during typhoon or masama ang panahon, binababa ko ito. Yan. Tapos ibugkos. Pakita natin sa mga viewers dyan para mapatunayan natin na totoo yung ating mga sinasabi sa ating simple videos. Ayan. Pero, guys, hindi ko sinagad sa may bubong yung kawayan. Yung pinagkabitan ng trapal. Ang purpose po ni Dodong Villaran para may makapasok na hangin mula sa labas, no? Pag galing sa labas ng hangin, no? Pero dito banda nakasagad dahil beginners, init po na temperatura ang kailangan sa, wag naman masyadong init. Hindi kailangan ng biik na bagong silang yung malamig na panahon. Kaya meron tayong mga yellow bulb na ginabutang o nilalagay sa kanilang area. Ito guys, halika pakita natin. Ito So meron tayong mahiwagang alambre. Tanggalin. Baba. Pag sakaling guys, may mga biik na ako ha. Ito guys, tubo ito, tubo. Yung bakal na tubo. Yan Yan. Tarang. Dito rin, syempre meron din. Di ba? Kasi pag manganak na halimbawa ang inahin, kung sakasakaling biyayaan tayo ng Diyos ng mga biik. Ganyan po. Na? Ito, pwede pa itong ma-improvise. Lagyan ko ng pako dito para maipit. Malak po ang trapal na hindi makaano yung hangin pag tag-ulan. Siyempre dito meron din. Yan, ito. Baba natin. Ay, may may kulambo ha. Muskitero. Yan. Pati sa likuran nito meron din. Dito banda. May net. Yan. Ganda lang po, Simple lang. Okay. Then, naglagay ako ng mesa, yung tabla, no, para malagyan ng mga gamit ko. Yan, sumunod. Trapal, okay na tayo, no? Ganito lang, guys, no? So, meron siyang konting awang. Hindi naman pwede na sobrang close talaga kasi baka baboy. Mainitan, masuffocate, budlay na, mahirap na. Ang number 7, yung yellow ear tag na saw. So, ang status po niya ngayon, mga ka-farmers, siya po ay 98 days old na po siyang nagbubuntis or 98 days po sa gestation stage niya. Yan, 16 days na lang po mga ka-farmers ang kanyang due date. 16 days na lang. Samantala, itong isang F1 saw ko rin, na inahin po pala ay ang kanyang edad ngayon, base sa aking record, no? Mula pag AI, siya po ngayon ay 84 days old na po siyang nagbubuntis. Yan. So, 1 month na lang po, mga ka-farmers. 1 month or 30 days na lang po bago dumating ang kanyang due date or kapanganakan. And then, ang sukat sa
akin pong area, marami po ang nagtanong, Kuya Dudong, ano ba ang sukat sa iyong mother pig na babuyan? Ito, halika. Atin pong ipakita, ha. Ito, hindi talaga ito pasok sa standard, no? Sa mga advice ng mga eksperto, yung tamang sukat sa babuyan. Pero para sa akin po, bilang isang pipitsugin, pampinubring babuyan, okay na sa akin to. Ganitong design. Mula dito, yan. Ano to? 10 feet. Ayan, 10 feet lang talaga ito mga ka-farmers. Mula dito. Pero pag sapit dito, sa bandang giliran, iba na rin sukat kasi nga, hindi naman to sabay-sabay ang improvement ko dito sa aking babuyan eh. Dito, umabot siya ng 10.5 feet. Yan. Pambihirang babuyan to guys. Pasensya na ho kayo sa akin ha. Sa gitna naman, dito, masaya si Dodong nag-share ng status sa aking babuyan. Sa looban lang ha, kasi ang space looban lang eh. Dito naman, yan, 9.75 feet. Talagang gano'n lang talaga. Next, andito. Dito naman tayo sa gilid. Nakadlakad system, oh. Teka lang. Ganito yan, oh. Yan. Tulong, please. Tulungan mo ako, please. Yan. Hanggang dito, 12.25 feet. Ayan, may butal pa. Tapos dito naman, 3.75 feet. Dito naman sa kabilang kwarto, 4.75 feet. Ayan, talagang ganun lang talaga guys. Pero okay na to. Sapat na sa akin to. Pwede na to. Ang lalim is 5 or 2 inches. Okay na to para sa akin. Ganun lang mga ka-farmers, no? Talagang akin lang pong binabahagi sa inyo yung status po sa akin babuyan. Kasi nga, sa mga nagtanong dyan, marami po kasi nagtanong. Ito na guys, ang aking kalagayan sa aking baboy dito. Okay, bago tayo mag-end sa video na ito, kailangan ko po itong ibalik guys sa mataas kasi mainit ang panahon ngayon. Kasi maginutan ng baboy guys. So, hihingalin sila. Maganda mga beginners ang tubo or bakal ilagay sa baba pag mga ganitong status kasi mabigat. Hindi masyado agad-agad malipad ng hangin. Tope, lock. Okay. Dito naman, ganyan. Ganyan natin. Puluputin lang. Buksan natin para maghayahay, mag-fresh air. Lock natin. Okay. Dito rin syempre. Buksan natin. Dito naman na area, kabilya lang to guys ang sa baba. Kasi naubusan ako ng 1/2 size na bakal na tubo. Then lubid. Sabit natin sa pako. Good. Sana isa. Okay? Medyo malalim guys. Ito ang dahilan kung bakit may lubid ha, mga ka-farmers. Yan. Yan, ganito lang mga ka-farmers. Ganyan. Tapos sabit ko yan ha. Tapos tatalian ko. Tapos dito po ang tali sa bandang ibaba. Ayan. Dito banda guys pala sa may gitna, nagharang po ako ng simento rin para hindi dumaloy ang tubig mula sa kainan pag nag-drain ako sa pasungan ng inahin para maharangan po ang tubig. Doon po didiretso sa may bandang ibaba. And then ang kawayan ay nakaharang din, hindi ko lang muna tinanggal dahil nga po hindi pa totally sobrang matigas ang simento na yan kasi ginawa ko ito November 3.
Yan guys, oh. Yan. Matatamaan kasi ng paa sa inahin, kaya dyan muna ang kawayan. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dodong Villaran ang nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pagpanood sa video na ito. Subscribe and hit the bell ring for more upload. Mabuhay po kayo mga ka-farmers. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.